Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamainay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Ako, sigaw at komento ng maraming netizen ngayon na kinarma itong si Raul Manuel, itong representative ng Kabataan Party List. Masyado kasing maepal at maraming komento at talagang feeling malinis. Nako, lumutang ang tinatagong baho ng Kabataan Party List kasi may isang miyembro na nagsalita na inabuso. At itong miyembro na ito ay humihingi ng tulong sa human rights. I don't know kung matulungan pa siya. Sabi nga ng isang general, sabi ng isang general dito ni General Orlando de Leon, baka matulungan sila ni General Torre kasi siya na ngayon ang PNP chief. Makabibig. So, kasi nangako si General Torre nga 3 minutes, tawagan niyo yung 911, 3 minutes, respandi agad ang mga pulis. So sana itong ginawa ng isang miyembro ng Kabataan Party List na inabuso for 3 years ay marisolba. In the same time, mapag-usapan sa Senado kasi Kabataan Party List, take note, may budget ito sa gobyerno. Ginagamit ang pera ng taong bayan. Tapos ito yung maririnig natin na inabuso. Hindi lang pala siya. Siya lang ang inabuso. Marami daw ang inabuso na mga di umano'y leader ng Kabataan Party List. Naku mga kapipig, delikado to. Diba? Grabe nakakahiya. Diba? Yung mga baho nila. Akala na iba, ang lilinis ng Kabataan Party List kung makapagsalita, hindi makabasag pinggan itong si Raul Manuel, itong representative ng Kabataan Party List. Pero, yung baho nila, sumisingaw. Ngayon, sobra pa. Yung sabi nila, yung mga Duterte, magnanakaw, pumapatay ng tao, anong nangyari sa Kabataan Party List ngayon? Anong nangyari sa mga miyembro ng Kabataan Party List? Tapos itong si Manuel, confident na sumisigaw na tungkol kay VP Sara. Ito yung video ni Manuel Trending itong video ni Manuel na very confident siya. Na binabato niya si VP Sara ng dapat may transparency, dapat itong anong tawag ito, itong hearing ay matuloy. Ito. Yes. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayo. Sobrang nakakahiya daw bilang isang Pilipino. Pero hindi ka nahihiya sa nangyari sa Kabataan Party List ngayon ng miyembro. Diba? Yun ang kahiya-hiya. Yung kay VP Sara, alleged yun. Yung kay VP Sara, kailangan pa ng impeachment hearing. Diba? Sa inyo, ebidensya na, witness na, ang nagsalita na inabuso siya. Diba? Tapos kayo, binibidan nyo na kayo ay para sa kabataan, pinoprotektahan nyo ang kabataan, pero kayo rin pala ang sumisira ng kabataan. Naku po. Kayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtackle lang kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila... Ito si Raul Manuel, mahina din ang kukote. Bakit ka, bebe? Sinabi na nga ni Chase Escudero. 2 buwan nang nasa inyo yan, tapos hindi pa yun na-transmit. Diba? So, binamadali nyo si Chase Escudero. Si Chase Escudero hindi makakontrol ng ng tambalos-los. Sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation. In the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan
based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first place ng Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. Yes. Mas nakakahiya yung ginawa niyo, Day. Mas nakakahiya talaga. Ito, umamin talaga siya. Oo. I-share ko sa inyo, kabibig, si Maria Cara. Grabe, kawawa, kabibig. Tapos sinabihan pa siya na sinungaling. Opo, ito, Bisin natin, babibig ha. Kita ba niyo, kabibig? Nakita ba sa yan, Yan ang post ni Maria Cara. Comelec, hindi lang sexual na abuso ang pinagdaanan ko sa Kabataan Party List. Pinagtawanan at binalewala nila yung karanasan ko. Tapos ngayon ay binanatan ako ng ganito. From 2023 to 2025, magkakaibang kaso ang pumababoy sa pagkababae ko. Sa hanay na yan, 3 leader kabataan na magkakaibang tao. Grabe, no, 3. Sa atin din ang trauma ng unang kaso ni hindi sila nagpaabot ng kahit na anong tulong medikal. Wow, Kabataan Party List. Ganon din sa pangalawang kaso, mental health support na bare minimum. Wala talaga. Puro lang sila sabi na dadalhin nila ako sa mental health professional. Wala namang natuloy. Hanggang sa mangyari yung pangatlo. Mag-iisang linggo pa bago nila ako bigyan ng tulong para sa mental health ko. Tapos nung na-pa-check, hindi nila inasikaso yung gamot na nireseta sa akin ng psychiatrist. So, wala rin. Kahit ganun kasalimuot yung nangyari, nagpatuloy akong magtrabaho. Pero hindi lang 2 kasama yung naninigaw sa akin kapag galit sila. Minumura pa ako at inaambahang susuntukin. Wow, grabe. Ito, Raul Mamil, nakakahiya. Demonyo. Itong ginagawa. Tiniis ko yung lahat para sa prinsipyo at politika ko hanggang sa maramdaman ko na parang may mali. 3 taon, tiniis mo. Grabe yung prinsipyo mo sa politika. Bago nila ako abandonahin, sinikap ko na layasan sila dahil takot na ako sa kanila. At galit na galit. Wala akong tulog ngayon at hindi matahimik kakaisip. Kayanin ko man mabuhay hanggang sa susunod na buwan o hindi, imbestigahan ninyo sana tong party list na ito. Sasampahan ko ito ng kaso sa ahensya ninyo o kung hindi ko man kayanin, ipapaubaya ko ang lahat ng pagpapanagot sa mga taong naniniwala pa sa hustisya gamit ang lahat ng sentimiento ko sa internet. Tapos, kabibig, itong si Eugene Lee pala, sinabihan itong si Maria Cara na ito daw ay typical na dutae linyahan. Bayaran daw itong si Maria Cara. Gagawa-gawa talaga ng paraan para makadutae, para sirain ang progresibong partido. Wala kang prinsipyo, laws, Borges ka, traidor sa ilimong uri. Mga walang puso, walang utak. Ito pa, Nako, delete mo yan. Pag nakita ko FB ko dyan, di kita tatatanan. Hala, my goodness. Hala, grabe kabibig, na-shock ako sa revelasyon ni Maria Cara. So, ano ang inyong opinion dito, kabibig? Diba? Talagang Ito pa, Commission on Human Rights of the Philippines, yun ang kinall out ni Maria Cara. Nakaraan ko pa gustong pumunta sa inyo kaso wala akong sapat na lakas na sobrang lala ng mental health ko. Mag-inisyatiba naman kayo bilang ahensya na tumulong sa mamayang nakaranas ng ganito sa mga organisasyong nagbabalat kayo sa pagkakatawan ng vulnerable sektor. Ito pa ang sabi ng isang netizen. Kabataan Party List. Habang panay kayong sigaw na makabayan at makatao, women in your own ranks are being silent, exploited, and re-victimized. Ang recruitment ba talaga ang priority o paramihan ng tupa sa kilusan kahit hindi naligtas ang kulungan? You pretend to fight imperialism and state violence, but you cannot even protect your own from abuse within your camps. This isn't predicting.
It's a pattern they refuse to admit. Makabayang revolusyon, hindi yan makatao kung mismo kababaihan ninyo pinagsamantalahan. Hala, grabe. Ito sabi ni Ginisa Mix, nakakaiyak Kara, alam ko at nakita ko mismo yung dedikasyon mo sa organization. Hindi ko sukat akalain na may ganito kang karahasan at karanasan. Sana mabigyan ka ng hustisya. Sana yung panawagan nating manindigan at di panalo ang hustisya ay makamit natin sa organisasyon na ipinaglaban natin. Ngayon ang oras na dapat ang Kabataan Party List, Attorney Renico, ipakita na hindi lang sapat ang salita na tayo ay lumalaban para sa mga inaapi at inaabuso. Ipakita natin sa lahat sa pamamagitan ng pagresolba ng kaso ni Kara, tumindig at panindigan sa hustisya at kalayaan. Sabi ni Ashi Wakes, nakakadiri, ang taas-taas patingin ko sa Kabataan Party List, tapos ganyan pala ang mga miyembro. Sana ay mapanagot lahat ng dapat managot sa naranasan mo at iba pang naging biktima. Goodness, kapipig. Yun ang mga sentimiento ng mga iilang mga netizen na nag-comment sa post ni Kara. And alam kapipig, nakakaiyak talaga mga kabibig ang nangyari ni Maria Kara. And first time talaga na maraming na-shock na ito pala ang nangyari sa Kabataan Party List. May ganito palang injustices, pag-aabuso sa Kabataan Party List ng mga miyembro. Sana makita ito ni Raul Manuel, sana mabigyan ito ng action. I think nagsalita naman ang Kabataan Party List na iniimbestigahan na itong nangyayari kay Maria Kara. Yun mga kabibig. Pangalan niya ay yun ba yun? Parang Maria Kara kasi nakakaawa siya kabibig if you read all her posts, talagang nakakaawa talaga. Ito may mga posting pa. Grabe. Yung mga mga kabibig, parang sana bago niyo sabi ni Maria Kara, bago niyo sabihing lumalaban kayo para sa karapatan, patalsikin ninyo muna yung mga miyembro sa kasalukuyang aktibong organisador sa organisasyon ninyo na isang oportunista at talagang bastos. Hindi managot na naayon sa trauma na ibinigay ng hayupan niya sa akin. Kawawa naman to si Kara, no? Diba? Chief Member Deputy Officer ng Kabataan Party List. Ito basahin natin. Sa akin, a week after ako, Chokchak Chenes ng isa na naming kasama. Di ba mas okay yon kaysa naka-idol tayo? Idol tayo. Grabe. Noong mga panahon iyon, kung saan sobrang sariwa pa sa akin ang nangyari, walang-wala ako sa sarili. Balisang-balisa ako at nanginginig ako hanggang sa pagtulog. Kahit gaanong kalala yung nangyari, sinusubukan ko yung best ko para magampanan ko yung trabaho at responsibilidad ko. Pero may mga araw kasi talagang nilalamon ako ng emosyon at natutulala ako. Pero magtrabaho man ako hindi, ganito naman ang tingin nila sa akin, naka-idol at tamad. Oh my goodness, grabe. Tinatrato ako ng mga tao doon na parang wala akong ginagawang kahit na hindi ako pumapasok sa klase ko at trabaho ko para lang makakilos. Ni wala akong pamilya dahil sa prinsipyong pinagkaisahan namin. Tinalikuran niya kasi pamilya, I think so. Sabi pa sa akin ng isang galing sa National Executive Committee, hindi raw kaya ng home headquarters mag-a-adjust para sa mental health ko. Kaya papaalisin na ako doon dahil mahirap daw mag-adjust ang lahat para sa isa. Partita, kinagahasa ako ng isang nilang miyembro. Halos itaya ko lahat-lahat ko para sa kanila. Tapos kaunting adjustment lang, tinatanggihan pa. Hindi ko na hinihintay yun syempre. Umalis na ako para akong basura na itatapon lang kapag hindi na kailangan. Ewan ko, pakiramdam ko may mali. Hindi na ako naniniwala sa kredibilidad ng organisasyon lalo na at sobrang nala ang pinagdaanan ko sa loob nito. Kailangan ko ng legal na tulong at payo dahil sa nasa mode talaga ako ng pagkakaso. So, kasuhan mo dahil
Oo, para malaman talaga at papag-usapan itong pag-aabuso mo na maraming magsasalita din yung mga taong inabuso din. Kasi sinabi mo hindi lang ikaw ang inabuso, marami din ang inabuso. So, dapat lumutang na kayo. Dapat sabihin nyo na ang katotohanan sa kung ano ang nangyari dyan sa loob ng Kabataan Partless Headquarters. So, yun lang kabibig ang ating biggest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.